Magandang hapon sa inyo lahat. Ako po si Jun at marami po tayong malulupit at matitinding pag-uusapan ngayon. Unang-una na, Bato versus Boying. Ha? Ha? O ano? Suntukan na ba yan? Ha? Hinamo na ni Bato eh. Ha? Huwag kang gawa ng kwento. Na kung may ebidensya ka, ipakita mo. Ang hirap sa inyo eh. Puro pamumulitika yung ginagawa nyo. Oo, di ba? O, totoo naman. Hinamon ni Bato si Boying. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ikalawa, si Auntie Claire. Butata kay Attorney Kaufman. Paano si Auntie Claire? Papansin eh. Papansin, hindi naman siya inaano ni Kaufman eh. Kasi parang nagmamayabang si Auntie Claire sa mga ginagawang depensa ng defense panel ni Tatay Digong. Ba, inaalas ka pa, inaasar pa eh, na sabi ni Auntie Claire eh, sa Tagalog mas galingan mo pa, Attorney Kaufman, galingan mo pa. Pero English yung pagkakasabi. Mamaya babasahin natin. So, unya-unya, kadyat lang, pag-usapan natin yan. Pero unahin na natin itong survey sa mga high-ranking officials, yung trust and approval rating. O syempre pa, sino pang nangunguna dyan? Sino pa yung nasa itaas? Alam na natin. At si Gibo, dual citizen daw. Nagtataka yung iba, biglang inilabas yan. Wala naman tayong kaalam-alam dyan. Hindi naman nailabas yan dati. Hindi naman natin alam yan dati. Wala namang ganyang report. Bakit inilabas ngayon? Ito yung teorya. Parang hinala ng iba. Pinagtatakpan yung pagkamatay ni Tantongko. Di umano, hindi pala di umano, ni-report na pala yan ng Beverly Hills County ng Los Angeles na may kinalaman po sa cocaine. Pag may ganyang lumalabas, nagpapalabas daw sila ng mapag-uusapan para matakpan itong alam nyo na yung kabangagan. Okay. Bago po tayo mag-umpisa, paki-like po muna itong survey, itong video ito. Survey tuloy. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe at gusto natin magpasalamat sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating video. Ito po, sumusuporta sa ating channel kahit na paminsan-minsan wala namang nanonood. May mga video na okay naman yung nanonood. parang nananawa na po yung taong bayan dito po sa politika sa Pilipinas. Pero magtataka ka, yung iba lalaki ng views eh. Pero kahit na ganon, tuloy-tuloy pa rin tayo. Basta hindi tayo busy, mayroon tayong time, gagawa tayo ng video, no? At kaya nga tayo nagpapasalamat sa patuloy na sumusuporta. Diyan lang kayo. Hatiran natin kayo ng kung ano-anong issue ng lipunan. Okay. Ito nangingibabaw na naman ang ating presidente, VP Sara. Oo, presidente na po. President, Vice President Sara Duterte. Ayan no, nangibabaw. Approval 36, trust 39. Ganun pa man, mababa ito sa 36 kasi below 50 na po eh. Pero nahatak lang siya ng nasa administrasyon kagaya ni PBBM. Nahatak lang eh. Dahil tingnan nyo naman mula 2023, sinisiraan lahat ng Duterte, umabot na nga sa impeachment. Pero siya pa rin yung nasa ibabaw. Siya pa rin yung pinakamataas na top 5 government official. Ang pumangalawa ay si Chis Escudero. Approval 28, trust 19. Teka, meron palang ano ba itong 42? PIQ Q1 pala ito. First quarter ng 25. Second quarter ng 25, ito 36. Slightly bumaba. Okay? Si Cheese
dating 31 naging 28, bumaba din. Yung trust niya 22 naging 19. Si PBBM medyo tumaas. Okay? 19 nung first quarter naging 25 yung approval niya. At yung trust niya 14 naging 19. Ganun pa man, bumaba man si BP Sara, siya pa rin yung pinakamataas. Ay lalo na si si Tamba 14 naging 15 yung approval. Tapos yung trust 10-10. stick to the plan yung kanyang trust. At si Gesmundo. So yan po yung bagong second quarter survey. Ito mukhang may katotohanan na survey. Galing po ito sa Publicus. Pero yung survey sa senator, ang hirap na po pagkatiwalaan ng mga survey company. Kahit sino na. Yung sa senator. At saka yung mga survey ng approve ba o okay ba? Pabor ba ang taong bayan sa impeachment kay BP Sara? O hindi ba? Hindi ba pabor ang taong bayan? Parang na po yan. Nilalaro na yan. Yung mga survey na ganyan. Basta sa senator, saka yung tungkol sa impeachment, medyo hindi na natin pagkakatiwalaan. Pero sa presidential survey 2028, okay pa yan. Pwede pa nating pagkatiwalaan. At itong mga high ranking o top 5 government official, pwede pa natin itong pagkatiwalaan. So, ayan. Kahit anong gawin nila, talagang papunta talaga si BP Sara sa pagka-presidente. At siya yung pinaka-pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Okay, punta tayo kay Gibo. Si Gibo, dual citizen daw pala. At Maltese, sa Malta, mayroon siyang passport. So, dual passport. Kapag ganyan kasi, bawal po yan sa ating konstitusyon. Halimbawang ikaw ay i-appoint sa gobyerno, hindi po pwedeng dual citizen ka. Hindi po pwede. Bawal po yan. Kaya maraming kumi-question bakit ngayon lang ito inilabas. Ang tinitignan naman ng iba, panakip po ito sa balita dito kay Tantoco, kung saan dawit ang First Lady pagdating sa bangag-bangag issue, pagdating sa droga. Yan nga yung hinahamon, matagal na, marami nang naghahamon dito sa First Family na hindi pa rin kumakasa sa hair follicle drug test. Ganon din po sana sa mga cabinet member na masiselan yung mga hinahawakang posisyon, kagaya ng sa DND, PNP, dapat mga nagpapa-hair follicle drug test yan At sa foreign affairs, kagaya nito, Department of Justice, yung matitinding dapat nagda-drug test sila. Kaya lang hindi kumakasa doon sa hamon natin. Matagal na silang hinahamon si PBBM. Ewan ko kung anong maisasagot dyan ni Auntie Claire. Parang hindi ko pa narinig si Auntie Claire dito sa issue ni Tantoco. So yan, hanggang hindi sila kumakasa sa hamon sa hair follicle drug test, ibig sabihin andun pa rin yung hinala ng maraming taong bayan na sila ay bangagers. So punta na tayo dito kay Bato. Ito po yung sinabi ni Bato. Work where the evidence leads you. Huwag kayong gagawa ng teorya. Yan po yung laging ginagawa Pagdating po sa paninira sa mga Duterte, gawa sila ng gawa ng teorya. Di ba, naibalag ko kahapon ba nung isang araw? Sabi ko, yan ang lagi nilang sinasabi, posible, maaari. Kasi yan ang binanggit ni Boying Rimulya. Posibleng konektado ang war on drugs dito sa mga nawawalang sabongero. Kaya ito sagot ni Bato. Ito sagot ni Bato.
Saan na ba yung sagot ni Bato? Teka lang. Ito. Sinabi ni Senator Bato de la Rosa na gawing basehan ng Department of Justice ang ebidensya sa halip na gumawa ng teorya o haluan ng politika ang kaso ng missing Sabongero. Hinahaluan talaga ng politika. Basta nakakita sila, ito pwede itong i-connect sa war on drugs, pwede itong i-connect sa mga Duterte. Gagawin nila. Parang ang lumalabas, kanina may press conference pa yung yung mga biktima ng yung mga pamilya, pamilya. Ang tawag ba nito? Mga biktima ng pamilya. Tama ba 'yon? Ng mga nawawalang Sabongero. Parang ginagamit, pinag-press con pa kanina o ano ibig sabihin yan? Bakit kailangan mag-press con? Lutasin nyo yung kaso. Hindi mo kailangan mag-press con eh. Wala pa nga silang suspect na nahuhuli. O, di ba? Bakit press con? Yan na po yun. Yung tanim sako. O, tas magpe-press con. Yan na po yun. Ikukunik po nila yan sa Duterte. Ipipilit nila. Kaya lang sawang-sawa ng taong bayan eh. Kasunod ito ng pahayag ng DOJ na posibleng may kaugnayan ang umano ang mga sangkot sa kaso ng mga nawawalang Sabongero sa EJK. Ito sabi ni Bato, sana direct to the point sila. Hindi nga sila direct to the point eh. Ang ginagawa, posible. Maaaring konektado ito. Kung itong mga taong ito ay involved sa pagpatay ng mga Sabongero at involved din sa EJ case ng war on drugs, gamitin nila ang ebidensya at ipin down nila. Ayan ang hamon sa'yo, Boying, ni Senator Bato. Kung may ebidensya kayo, gamitin nyo. Tukuyin nyo kung sino yung suspect and then file a case. Pinapaano nila ginagawa nilang teleserye, gumagawa ng kwento ito, gumagawa ng teorya. Puro teorya. Puro invento ng kwento, invento ng istorya para masiraan ang mga Duterte. Pero inyo, no? Yung ating Vice President na impeach na sa Kamara, pero tuloy-tuloy pa rin yung press conference ng mga congressman, lalo na to si Chihuahua. Nagpi-press conference pa rin. Para siraan pa rin si VP Sara. Bakit? Kasi hindi sila satisfied. Kasi ang tingin nila, hindi naniniwala sa kanila yung taong bayan. Di ba? Kaya pilit pa rin silang naninira, pilit pa rin silang kumbaga hindi pa sila satisfied. Alam nila hindi naniniwala ang taong bayan, kaya tuloy-tuloy yung kanilang paninira. Yan yung doktrina ng NPA, ng mga rebelde. Basta ulit-ulitin mo lang hanggang sa maniwala na yung mga tao sa inyo. Kaya lang ginamit na rin yan sa kampanya ni Trump. Ganyan po yung ginawa kay Trump. Paulit-ulit din sinabi ni Trump na ganyan po yung propagandang ginagawa nila. Sinabi ni Trump, paulit-ulitin mo lang na siraan si Trump. Paulit-ulit lang hanggang sa maniwala. Sinabi po ni Trump yan. Ganito po yung ginagawa ngayon ng administrasyon. Galing po ang kanilang paninira sa doktrina ng NPA. Galing po yan sa NPA, yung style na yan. At pinick up din ito ng mga dilawan, mga dilawan ngayon ang mga katsokaran nila, kajaming nila. Kaya yan din yung style nila. Yan po yung style nila. Dekada ng lumipas, ganito pa rin yung style nila. Pero wala na talagang epekto. Hindi na rin naniniwala ang mas maraming kababayan natin. Hindi na tumatalab. So, yan. Kung may ebidensya kayo, Boying,
ipin down nyo na. Yun ang sabi ni Bato. Gagawa pa ng teorya nag-iimbento pa ng kwento. No? May pa-press con pa sila para masiraan talaga. Ang laki ng budget nito. Ang laki ng budget nila. Talagang sayang yung budget ng Pilipinas dito lang sa kanila napupunta. Dito lang sa operation nila. Operation wasakin, gibain ang mga Duterte. Kaya lang, marami ng senador ngayon ang nagkaroon ng leksyon Ang sabi ng mga senador, kapag bumangga tayo sa Duterte, giba tayo. Giba. Tingnan mo si Tolentino. Si Tol. Kumala sa Duterte. Ano nangyari kay Tol? Gusto mo bang mangyari sa'yo yan? Cayetano? Chis Escudero? Diba? Hindi. Kaya nga nag-file ng resolution si Cayetano. House arrest. Ang mga ngasiwa, mga ngalaga ay Philippine Embassy doon sa Netherlands. Kaya ano? Tatakbo pa siya sa 2028 for senator. Or baka malay mo, kunin siya ni Vice President na tumakbo bilang Vice President ni BP Sara sa 2028. May mga ganyang posibilidad. Baka umaasa rin si Cheese. Diba? So, survival ngayon ang iniisip ng mga re-electionist for senator. Okay lang sa mga congressman. Kasi hindi naman sila national. At kung marami kang perang pambayad sa Comelec, baka makaraos ka kagaya ni Abante, kahit natalo, panalo pa rin. Diba? Ang galing, ano? So, punta na po tayo dito kay Auntie Claire, saka kay Kaufman. Nakaraan kasi, may sinabi si Auntie Claire, you should do better than that. Parang ganon, English kung baga, mas ayusin mo pa, mas galingan mo pa, sinabihan si Kaufman. Kasi yung mga hakbang, yung mga depensa ni Pangulong Duterte na ibabalita nakakarating sa atin Kaya naitatanong ngayon ng media kay Auntie Claire. Yun ba naman ang sagot ni Auntie Claire? Hindi nga siya kasali doon Wala namang binabanggit na pangalan, hindi naman siya binabanggit ni Attorney Kaufman. Biglang nagsasalita siya ng ganyan. Kapag ang usapan ay Duterte, kahit hindi sila Duterte, basta konektado sila sa Duterte, aatake siya. Ganyan na talaga yung trabaho niya. Yun talaga yung designated work niya. So ito, report ng GMA, Attorney Nicholas Kaufman called out Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro to not interfere. Yan ang sabi ni Kaufman. Not interfere with his job of representing his client, former President Rodrigo Duterte, in his case before the International Criminal Court. Ita-translate natin sa Tagalog. Okay? Ang sinasabi ni Kaufman, wala kang pake. Wala kang pake. Yan ang sinasabi ni Kaufman. Huwag kang epal. Yan po ang translation niya sa Tagalog. Duterte's legal counsel said this to GMA Integrated News when asked to comment about Castro's recent remark. Yan nga yung remark. That he should do better than that. Yan yung sinabi ni Castro. The Undersecretary was responding to a question about the defense's move to submit to the ICC. Yun nga, ICC panel report of the Senate Committee on Foreign Relations on the arrest of Duterte. Duterte's counsel tells Yusek Claire Castro to not interfere. Wala kang pake, kaya huwag kang makialam. Yan ang sabi ni Castro, ni Kaufman, with my job.
to not interfere with my job. Alam niyo si Castro, siguro gusto niyang sumikat eh, gusto niyang makilala ni Attorney Kaufman. Ewan ko kung bakit. Ha? Bakit? Mahilig ka ba sa apam? Type mo si Kaufman. Papapansin ka eh. Kay SP ka eh. Oh. Gusto mo lang talagang sumikat ng sumikat. Medyo ano ka na, medyo sikat ka na. Lalo na sa mga vlogger, sa mga mahilig sa politics. Medyo umaasenso na yung pangalan mo. Pero parang gusto niya pa maging international eh. Type niya si Kaufman. So yun yung sinasabi natin kanina, no? Basta konektado sa Duterte, kahit hindi naman siya inaano, sabihan niya lang yung media, itanong mo to, para makapagsalita ako kay Kaufman. Mga bayaran naman yung iba dyan eh. Nasa Malacanang. Kitang-kita natin yung mga tanong nila eh. Huling-huli natin, scripted din eh. Yung bang ang babait ng tanong nila, hindi kagaya ng tanong ni Eden Santos. Talagang natotorete, nawiwindang si Castro, hindi niya alam isasagot eh. Di ba? Kasi binubusisi ni Eden Castro, Eden Santos eh. Pero may mga reporter na parang wala ngang follow up eh. Minsan walang follow up eh. Okay, tatanggapin na lang yung question, walang follow up. May mga ganun pong reporter sa Malacanang. Ibig sabihin, yan? Nababayaran, bayad po yung mga ganyang reporter. So, iyan talaga ang pangunahing trabaho, kaya itinalaga iyan si Claire Castro dyan sa Malacanang. Kahit na ang ating bansa ay malagay sa kahihiyan dahil sa mga sagot niya, kahit na yung opisina nila, Philippine ang tawag dito, Presidential Communications Office, kahit bumaba na yung uri ng PCO, basta makaatake lang siya sa mga Duterte at sa mga alyado konektado sa Duterte, yun talaga yung assignment niya. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.